Kamusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Maria Reyes at ngayon ay tatalakayin natin ang paksa ng madalas na pag-ihi sa gabi, isang senyales na humihingi ng tulong ang iyong mga bato. Naranasan mo na ba na ilang sandali lang? Pagkatapos makatulog ay kailangan mo ng bumangon para umihi? Hindi lang isang beses, kundi 2 beses at mayroon pang 3 o 4 na beses bawat gabi. Sa bawat pagkakataon, napuputol ang iyong tulog. At bago pa man magising ng tuluyan ang iyong diwa, bumibilis na ang tibok ng iyong puso, nahihilo ka, nanlalamig ang likod at nanghihina ang baywang. Kapag hihiga kang muli, hindi ka na makatulog. Sa umaga, pagod ka at parang naubos ang lahat ng iyong lakas. Sa simula, iniisip ng marami na ito ay dahil lang sa pag-inom ng maraming tubig o dahil sa katandaan. Nasasanay na lang sila sa pagbangon gabi-gabi. Ngunit may mga tao na kahit uminom na ng iba't ibang gamot, mula sa gamot sa pag-ihi, gamot sa alta presyon, hanggang sa pampalakas ng bato, hindi pa rin nababawasan ang kanilang pag-ihi sa gabi. Mayroon pa ngang natatakot ng matulog dahil alam nilang kapag ipinikit nila ang kanilang mga mata, maya-maya lang ay kailangan na namang bumangon at maglakad sa dilim. Marami na akong nakilalang ganito at bagamat tila maliit na bagay lang ito, sa katotohanan, maaari itong senyales na humihingi ng tulong ang iyong mga bato. Nagbabala ang mga doktor na ang mga taong lampas 50 taong gulang na umiihi ng 2 beses o higit pa bawat gabi ay may dobleng panganib na magkaroon ng paghina ng bato, alta presyon at stroke kumpara sa mga ordinaryong tao. Ang nakakabahala ay marami ang nag-aakala na ito ay normal lamang sa pagtanda, kaya't binabalewala nila ito hanggang sa manghina na ang katawan, lumalim at mangitim ang ilalim ng mga mata, at maubos ang lakas. Ngunit ang magandang balita ay minsan, ang sikreto para mabawasan ang pag-ihi sa gabi at makatulog ng mahimbing hanggang umaga ay matatagpuan lamang sa ating mga bakuran. Isang murang prutas sa palengke na madalas ay isinasahog lang sa ulam ay may malaking kaugnayan sa pagbabawas ng pag-ihi sa gabi at pagpapagaan sa trabaho ng ating mga bato. Sa susunod na bahagi, titingnan natin ang tunay na kalikasan ng madalas na pag-ihi sa gabi sa paraang madaling maunawaan upang malaman kung bakit hindi ito dapat ipagwalang bahala. Ibabahagi ko rin ng malinaw kung paano gamitin ng tama ang isang pamilyar na pagkain upang suportahan ang mga bato at magkaroon ng mas mahimbing na tulog. Naniniwala ako na ang mga impormasyon sa mga susunod na bahagi ay ikagugulat ng marami, lalo na sa mga taon nang nakararanas ng pag-ihi sa gabi at hindi alam kung saan magsisimula ng pagbabago. Marami pa rin ang naniniwala na ang pag-ihi sa gabi ay normal na bahagi ng pagtanda tulad ng pagputi ng buhok o panlalabo ng mata. Ngunit sa katotohanan, hindi ito isang random na pangyayari. Ito ay resulta ng mga partikular na pagbabago sa loob ng ating katawan, lalo na sa ating mga bato ang organ na tahimik na gumaganap ng mahalagang papel na madalas nating hindi napapansin. Araw-araw, sinasala ng mga bato ang daan-daang litro ng dugo upang alisin ang mga dumi habang pinapanatili ang mga kailangan ng katawan tulad ng tubig at electrolytes. Hindi lang ito basta nagsasala, tumutulong din ang mga bato sa pag-regulate ng presyon ng dugo at pag-produce ng antidiuretic hormone na siyang tumutulong sa katawan na mag-ipon ng tubig sa gabi para makatulog tayo ng dire-diretso. Kapag malusog ang mga bato, maayos ang prosesong ito. Sa araw, naglalabas ang katawan. Sa gabi, nag-iipon ito para makapagpahinga. Ngunit habang humihina ang mga bato dahil sa paglipas ng panahon, bumababa ang kakayahan nitong mag-ipon ng tubig tulad ng isang lumang lalagyan, buo pa sa labas ngunit may maliliit ng bitak sa ilalim. Sa araw, hindi ito gaanong halata dahil hindi pa ganoon karami ang tumatagas. Ngunit pagsapit ng gabi, kapag kailangan ng katawan na mag-ipon ng tubig para sa pahinga, hindi na kinakaya ng mga bitak na iyon ang presyon. Ang tubig ay napipilitang lumabas.
At ang resulta ay ang madalas na paggising para umihi. Ang panganib dito ay hindi lang simpleng pagkaantala ng tulog ang dulot ng pag-ihi sa gabi. Sa bawat paggising, napipilitan ang katawan na lumabas sa estado ng malalim na pahinga, bumibilis ang tibok ng puso, nagbabago ang presyon ng dugo, at na-stimulate ang nervous system. Kung paulit-ulit itong nangyayari sa mahabang panahon, nagiging mababaw at pira-piraso ang tulog at hindi nakakakuha ng sapat na pagkakataon ang katawan para makabawi. Ang matagal na kakulangan sa tulog ay nagpapataas ng pamamaga sa katawan na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo sa gabi at madaling araw. Ang mataas na presyon naman ay patuloy na nagbibigay ng bigat sa mga bato, na pinipilit itong magtrabaho ng higit pa habang ang kakayahan nitong magpagaling ay lalong humihina. Dahil dito, nabubuo ang isang masamang siklo. Ang mahinang bato ay nagdudulot ng pag-ihi sa gabi, na siyang sanhi ng kakulangan sa tulog, at ang kakulangan sa tulog ay nagpapataas ng presyon ng dugo at pamamaga. Ang mga ito naman ay bumabalik at lalong nagpapahina sa mga bato. Hindi tulad ng puso na kapag sumakit ay agad napapansin, ang mga bato ay nasisira ng tahimik. Hindi ito sumisigaw ng sakit, kundi nagpapadala lamang ng senyales sa pamamagitan ng mga gabing walang mahimbing na tulog. Ang madalas na pag-ihi sa gabi ay hindi agad nakamamatay, ngunit unti-unti nitong inuubos ang iyong lakas bawat gabi, na nagpapahina sa katawan nang hindi mo namamalayan. Kaya naman, ang tamang pag-unawa sa ugnayan nito at ng mahinang bato ang unang hakbang para hindi na ito maliitin. Kapag natanto natin na ang bawat paggising sa gabi ay isang paalala mula sa ating mga bato, doon pa lang tayo magsisimulang maghanap ng paraan para ayusin ang ating biological rhythm at alagaan ng tama ang ating mga bato bago pa maging permanente ang pinsala. Kung mapapansin ninyo, sa mga kuwentong pangkalusugan ng ating mga ninuno sa Pilipinas, bihira nilang banggitin ang mga sakit gamit ang komplikadong terminong medikal. Kapag may isang taong madalas umihi sa gabi, sasabihin lang nilang mahina ang bato o nilalamig ang katawan. At ang paraan ng paglunas ay ibang-iba noon. Hindi sila agad tumatakbo sa botika kapag hindi makatulog ng maayos. Sa halip, madalas ay tahimik silang lalabas sa hardin para tingnan kung ano ang pwedeng iluto para gumaan ang pakiramdam at makatulog ng mahimbing. Sa maraming probinsya sa Pilipinas, kapag may matanda sa bahay na gabi-gabing bumabangon para umihi, hindi agad gamot ang hinahanap ng mga lola. Madalas, pipili sila ng mga pagkaing may katangiang malamig, madaling tunawin, at tumutulong na pakalmahin ang katawan mula sa loob. Isa sa mga matagal nang ginagamit ay ang hilaw na papaya. Hindi dahil ito ay kakaiba o mahal, kundi dahil ito ay madaling makuha at laging nariyan. At ang pinakamahalaga, matapos ang ilang panahon ng paggamit nito, napansin nilang mas mahimbing matulog ang mga matatanda at hindi na gaanong bumabangon sa gabi. Ayon sa tradisyonal na paniniwala, ang hilaw na papaya ay may bahagyang tamis at malamig na katangian. Ang tamis nito ay nagbibigay sustansya ng hindi nakakairita, habang ang lamig nito ay tumutulong na palamigin ang tila nakatagong init sa loob ng katawan. Para sa mga taong madalas umihi sa gabi, lalo na kung ito ay dahil sa mahinang bato, ang katawan ay madalas nasa estado ng kawalan ng balanse sa pagitan ng pag-iipon at paglalabas. Ang hilaw na papaya ay hindi pilit na nagpapalabas ng tubig sa katawan. Ito ay may banayad na diuretic effect lamang sa umaga, habang tumutulong na pakalmahin ang daluyan ng ihi para hindi ito gaanong mairita. Ang espesyal sa paraan ng paggamit ng ating mga ninuno ay hindi nila pinipilit ang katawan na magbago ng biglaan. Hindi nila hinahanap ang paraan para pigilan ang pag-ihi sa kahit anong paraan, kundi hinahanap nila ang paraan para hayaan ang katawan na ayusin ang sarili nitong biological rhythm. Kapag nabawasan ang init, pamamaga, at stress sa loob ng katawan, natural na mas kaunti ang paggising sa gabi. Ito ang malalim na pilosopiya ng pangangalaga sa kalusugan. Ayusin muna, bago gamutin. Sa pananaw ng modernong agham, ang mga naobserbahan ng ating mga ninuno sa loob ng maraming henerasyon ay may malinaw na basehan.
Ang hilaw na papaya ay naglalaman ng enzyme na papain, isang uri ng enzyme na tumutulong sa pagtunaw ng protina at binabawasan ang pananatili ng dumi sa bituka. Kapag mas maayos ang panunaw, nababawasan ang dami ng dumi at lason sa katawan na nangangahulugang nababawasan din ang trabaho ng bato sa pagsala para sa bituka. Bagamat ito ay hindi direkta, malaki ang kahalagahan nito para sa mga taong may mahinang bato. Bukod dito, ang hilaw na papaya ay naglalaman din ng sapat na dami ng natural na potassium. Ang potassium ay tumutulong na balansehin ang electrolytes at i-regulate ang presyon ng dugo. Para sa mga taong madalas umihi sa gabi, ang pagbabago-bago ng presyon ng dugo ay isang salik na nagpapahirap sa trabaho ng mga bato. Kapag mas balanse ang electrolytes, nababawasan ang presyon sa mga bato at bahagyang bumubuti rin ang kakayahan nitong mag-ipon ng tubig sa gabi. Ang soluble fiber sa hilaw na papaya ay may mahalagang papel din. Tinutulungan nito ang bituka na gumana ng regular, binabawasan ang constipation, at binabawasan ang dami ng nakaimbak na lason. Maraming hindi nakapapansin na kapag hindi maayos ang paggana ng bituka, ang mga bato ang sumasalo sa trabaho ng pag-aalis ng mga lason. Ang isang simpleng pagkain na nagpapagaan sa bituka ay nangangahulugan ding mas nakakapagpahinga ang mga bato. Kung ikukumpara, ang mga gamot ay karaniwang may direkta at mabilis na epekto. Sa maraming pagkakataon, kinakailangan ang gamot upang kontrolin ang mga sintomas, ngunit kasabay nito, pinipilit din nito ang mga bato na mag-adjust at magtrabaho sa bagong paraan. Sa kabilang banda, ang hilaw na papaya, kapag ginamit ng tama ay parang isang tahimik na katulong. Hindi nito pinipilit ang mga bato na magtrabaho ng higit pa, kundi tinutulungan nitong bawasan ang mga pabigat sa paligid upang magkaroon ng pagkakataon ang mga bato na makabawi sa abot ng makakaya nito. Kaya naman, ang hilaw na papaya ay hindi isang bagay na ginagamit ng isang beses para gumaling agad, kundi isang bagay na isinasama sa pagkain bilang bahagi ng proseso ng pag-aayos ng pamumuhay. Ginamit ito ng ating mga ninuno, hindi dahil sa bulag na paniniwala, kundi dahil nakita nila ang resulta sa bawat mahimbing na tulog at bawat gabing mas kaunti ang paggising. Gayunpaman, may isang napakahalagang bagay na hindi alam ng lahat. Ang hilaw na papaya ay talagang nakakatulong lamang kapag ginamit ng tama. Kung mali ang paggamit, mali ang pagluto, o mali ang oras ng pagkain, hindi lang hindi gagaling ang pag-ihi sa gabi, kundi maaari pa itong lumala. Sa susunod na bahagi, tatalakayin kong mabuti ang mekanismong ito para maunawaan ninyo kung bakit parehong hilaw na papaya ang ginamit. Ngunit ang iba ay gumaan ang pakiramdam at nakatulog ng mahimbing habang ang iba naman ay lalong nanghina. Kapag pinag-uusapan ang epekto ng hilaw na papaya sa mga taong madalas umihi sa gabi, ang pinakamahalagang bagay na dapat maunawaan ay hindi ito gumagana sa paraang pinipilit ang katawan na magbago ng mabilis. Hindi nito pinipilit ang bato na mag-filter ng mas malakas. At hindi rin ito puwersahang pinipigilan ang pantog. Ang epekto nito ay nagmumula sa pagpapakalma at pag-aayos. Dahan-dahang tinatanggal ang mga tahimik na presyon na nagpapabigat sa urinary system. Una ay ang enzyme papain, isang natural na sangkap na sagana sa hilaw na papaya. Tumutulong ang papain na bawasan ang mga bahagyang pamamaga sa katawan, lalo na sa daluyan ng ihi at pantog. Para sa mga taong madalas umihi sa gabi, ang pantog ay madalas nasa isang sobrang sensitibong estado kung saan kahit kaunting ihi lang ay nagdudulot na ng pakiramdam na kailangang umihi. Kapag napakalma ang pamamaga na ito, nababawasan ang iritasyon sa pantog at unti-unting nababawasan ang pakiramdam na kailangang umihi sa gabi. Ito ay hindi isang agarang epekto, kundi isang banayad na pagbabago na tumutulong sa katawan na bumalik sa natural na balanse nito. Bukod pa rito, ang hilaw na papaya ay nagbibigay ng sapat na antas ng potassium. Hindi masyadong mataas, ngunit sapat para suportahan ang balanse ng likido. Tinutulungan ng potassium ang katawan na ipamahagi ng mas maayos ang tubig
nililimitahan ang pag-ipon ng tubig sa mga tisyu sa umaga at binabawasan ang presyon sa bato pagsapit ng gabi. Kapag mas maayos ang regulasyon ng likido sa katawan, hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang bato para harapin ang biglaang pagbabago sa tubig sa gabi. Ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga nakatatanda kung saan ang kakayahan ng bato na mag-regulate ay nabawasan na. Isang salik na madalas nakakaligtaan ngunit napakahalaga ay ang papel ng soluble fiber sa hilaw na papaya. Tinutulungan ng fiber na gumana ng regular ang bituka, binabawasan ang pananatili ng dumi at fermentation na nagdudulot ng lason. Kapag mas malusog ang bituka, nababawasan din ang dami ng lason na kailangang ilabas sa pamamagitan ng bato. Sa madaling salita, hindi na kailangang saluhin ng bato ang trabaho na dapat ay para sa digestive system. Dahil dito, nababawasan ang kabuuang bigat sa bato at unti-unting bumubuti ang kakayahang mag-ipon ng tubig sa gabi. Kung titingnan natin ang buong proseso, makikita na ang hilaw na papaya ay hindi lang sa isang punto tumutulong, kundi sumusuporta sa katawan mula sa iba't ibang direksyon. Pinapakalma nito ang pantog, binabalanse ang likido, at binabawasan ang trabaho ng bato araw-araw. Ang kombinasyong ito ang siyang dahilan kung bakit gumiginhawa ang pakiramdam ng mga taong madalas umihi sa gabi matapos ang tamang paggamit nito. Maaari nating isipin ang bato bilang isang lalagyan ng tubig na ginamit na ng maraming taon. Kung patuloy nating pipilitin ang lalagyan na mag-ipon ng mas maraming tubig, mas mabilis itong mabibitak. Hindi pinipilit ng hilaw na papaya ang bato na magtrabaho ng higit pa, kundi tinutulungan nitong mabawasan ang mga paggalaw at presyon mula sa labas upang mapanatili ang hindi dapat mawala sa gabi. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga gumagamit nito ng tama ay nakakaramdam ng dahan-dahan ngunit pangmatagalang pagbabago, hindi isang mabilis na paggaling na bumabalik din sa dati. Gayunpaman, hindi sapat na maunawaan lang ang mekanismo. Ipinapakita ng karanasan na may mga taong gumagaan ang pakiramdam at mas mahimbing matulog sa paggamit ng hilaw na papaya, ngunit mayroon ding iba na pagkatapos ng ilang panahon ay nakakaramdam ng pagod at kung minsan ay mas lumalala pa ang pag-ihi sa gabi. Ang pagkakaibang ito ay hindi dahil sa hilaw na papaya mismo, kundi sa paraan ng pagpili, paghahanda, at oras ng paggamit. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga partikular na detalye kung paano gamitin ng tama ang hilaw na papaya upang maiwasan ang mga karaniwang pagkakamali na mas nakakasama kaysa nakakatulong. Ang pag-unawa sa mekanismo ng hilaw na papaya ay isang bagay, ngunit para ito ay maging tunay na epektibo para sa mga taong madalas umihi sa gabi at may mahinang bato, ang paraan ng pagpili, paghahanda, at paggamit ang siyang pinakamahalaga. Sa katotohanan, maraming tao ang nabibigo hindi dahil hindi maganda ang hilaw na papaya, kundi dahil mali ang paggamit nila mula sa simula, na nagiging sanhi ng pagod sa katawan bago pa man makita ang benepisyo. Una sa lahat, ang pagpili ng hilaw na papaya. Hindi ibig sabihin na mas bata ay mas maganda at hindi rin kailangang hintaying tumanda bago ito maging epektibo. Ang hilaw na papaya na gagamitin para sa pag-ihi sa gabi ay dapat manibalang o nasa tamang pag-unlad na ngunit hindi pa hinog. Kapag hinawakan, ito ay matigas. Berde pa ang balat ngunit hindi sobrang dilim at kapag pinindot ay hindi malambot at hindi rin matigas na parang kahoy. Kung masyadong bata ang pipiliin, marami itong dagta na maaaring magdulot ng iritasyon at sakit ng tiyan. Sa kabilang banda, kung ito ay masyado ng matanda at malapit ng mahinog, tumataas ang nilalaman nitong asukal at hindi na angkop para sa mga taong may mahinang bato at madalas umihi sa gabi. Pagkatapos pumili ng tamang papaya, ang susunod na hakbang ay ang pag-alis ng dagta. Ito ay isang hakbang na madalas nakakalimutan o minamadali ng marami. Ang dagta ng hilaw na papaya ay naglalaman ng mga sangkap na maaaring makairita sa digestive tract kung hindi maayos na aalisin. Para sa mga bata at malulusog, maaaring magdulot lang ito ng kaunting discomfort. Ngunit para sa mga matatanda, lalo na sa mga may mahinang bato,
Ang hindi maayos na pag-alis ng dagta ay maaaring magdulot ng sakit ng tiyan, kabag, at lalo pang magpapahina sa katawan. Ang tamang pag-alis ng dagta ay hindi komplikado ngunit nangangailangan ng pasensya. Pagkatapos balatan, hugasan ang papaya sa ilalim ng umaagos na tubig para maalis ang bahagi ng dagta at pagkatapos ay ibabad sa tubig na may kaunting asin sa maikling panahon. Ang layunin nito ay hindi para alisin lahat ng dagta, kundi para mabawasan ito at mabawasan ang iritasyon. Kung ito ay lalaktawan o gagawin ng mabilis, ang natitirang dagta ay direktang makakaapekto sa digestive system at hindi direktang magpapabigat sa trabaho ng bato. Ang paraan ng pagluto ng hilaw na papaya ay mahalaga rin. Marami ang nag-iisip na mas matagal lutuin, mas malambot at mas masarap. Ngunit sa kaso ng hilaw na papaya, ang sobrang pagluto ay nakakawala ng mga kapaki-pakinabang na sangkap nito at nagiging mabigat sa tiyan. Dapat itong lutuin hanggang sa tamang lambot lamang. Iwasan din ang paglalagay ng sobrang alat. Ang maraming asin ay hindi lang nagpapasarap sa pagkain, kundi nagpapahirap din sa trabaho ng bato para balansehin ang sodium sa katawan. May tatlong pangunahing paraan ng paggamit na sinusunod ng marami at nagpapakita ng epekto kapag ginawa ng tama. Ang unang paraan ay ang pagluluto ng tinolang papaya. Ito ang pinakakaraniwan at pinakamadaling gawin. Dapat itong lutuin ng simple, may kaunting pampalasa, at maaaring isama sa kaunting ibang sangkap para sa lasa. Ngunit hindi dapat maging masyadong komplikado. Ang sabaw na ito ay madaling maabsorb ng katawan, magaan sa tiyan, at angkop para sa mga matatanda, at may mahinang panunaw. Ang pangalawang paraan ay ang steamed o pinasinggawang papaya. Ito ay angkop lalo na sa mga madaling kabagan o may sensitibong tiyan. Ang pag-steam ay nakakatulong na mapanatili ang maraming natural na sangkap ng papaya habang binabawasan ang panganib ng iritasyon kumpara sa ibang paraan ng pagluluto, kumain lamang ng sapat na dami at huwag masyadong marami sa isang upuan para magkaroon ng oras ang katawan na mag-adjust. Ang ikatlong paraan ay ang pagsasama ng hilaw na papaya sa ibang pagkain. Dito madalas nagkakamali. Kung tama ang kombinasyon, malaki ang naitutulong nito sa bato, ngunit kung mali, maaari nitong palalain ang pag-ihi sa gabi. Marami ang nakasanayang magluto ng hilaw na papaya kasama ng mga maaalat o maraming protina na sangkap, sa pag-aakalang mas masustansya ito. Sa katotohanan, para sa mga may mahinang bato, ang mga kombinasyong ito ay nagpapabigat sa metabolismo na nagiging sanhi ng mas maraming trabaho para sa bato sa gabi. Ang pinakamahalagang punto ay ang oras ng pagkonsumo. Ito ay isang bagay na bihira mapansin, ngunit siyang nagdidikta ng malaking bahagi ng epekto. Dapat, kainin ang hilaw na papaya sa umaga o tanghali kapag aktibo pa ang katawan, may sapat pang lakas ang bato na mag-adjust at ipamahagi ang tubig sa katawan. Ang pagkain nito sa umaga ay nagbibigay ng banayad na diuretic effect na naglalabas ng kailangang ilabas bago matulog. Sa kabaligtaran, kung kakainin ang hilaw na papaya sa gabi sa pag-asang mababawasan ang pag-ihi, marami ang nakakaranas ng mas madalas na pag-ihi. Hindi dahil masama ang hilaw na papaya, kundi dahil hindi angkop ang oras ng pagkain sa biological rhythm ng katawan. Marami ang nagkakamali dito. Kinakain nila ito sa hapunan, sa pag-aakalang hindi na sila babangon sa gabi. Ngunit sa katotohanan, ang katawan sa oras na iyon ay naghahanda ng magpahinga. Ang pagdaragdag ng pagkain ay nagiging sanhi ng dagdag na trabaho para sa digestive system at bato na nagreresulta sa kabaligtaran na epekto. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong nakarinig na maganda ang hilaw na papaya, sinubukan ito, ngunit hindi nakita ang epekto. At kung minsan ay lalo pang nanghina, makikita na hindi basta-basta kinakain ang hilaw na papaya. Ito ay tulad ng isang magandang kasangkapan na epektibo lamang kapag ginamit ng tama, sa tamang oras, at sa tamang dami. Kapag tama ang paggawa, madalas mararamdaman ang pagbabago.
mas kaunting paggising sa gabi, mas malalim ang tulog, at mas magaan ang pakiramdam sa umaga. Ngunit kapag mali, bago pa man dumating ang benepisyo, negatibo na ang reaksyon ng katawan. Kaya naman, bago magpasya na isama ang hilaw na papaya sa pang-araw-araw na pagkain, kailangang maunawaan ng mga madalas umihi sa gabi ang mga pangunahing prinsipyong ito. Unawain para hindi magmadali, hindi gumamit ng walang basehan, at hindi masyadong umasa. Ang hilaw na papaya ay hindi gamot na agarang lunas, kundi bahagi ng proseso ng pag-aayos ng pamumuhay at pagkain na angkop sa kalagayan ng katawan. Gayunpaman, kahit na ginamit ng tama, may mga taong kailangang mag-ingat o hindi dapat gumamit ng hilaw na papaya sa ilang mga kaso. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung sino ang angkop, sino ang dapat umiwas, at kung paano isasama ang hilaw na papaya sa pang-araw-araw na pamumuhay upang maprotektahan ng husto ang bato nang walang hindi kinakailangang panganib. Ang mga pinakaangkop na gumamit ng hilaw na papaya ay ang mga taong may bahagya hanggang katamtamang antas ng pag-ihi sa gabi. Ibig sabihin, kailangan bumangon ng 1 hanggang 2 beses bawat gabi kasama ng pakiramdam na hindi malalim ang tulog. Pagod sa umaga ngunit wala pang malubhang komplikasyon. Ang mga matatanda, lalo na ang mga nagsisimulang mapansin na hindi na tuloy-tuloy ang kanilang tulog, ay karaniwang ang grupo na makikinabang sa pag-aayos ng kanilang pagkain kasama ang hilaw na papaya. Kapag ginamit ng tama, marami ang nakakapansin na nababawasan ang paggising nila sa gabi, mas malalim ang tulog, at mas matatag ang kanilang pakiramdam sa umaga. Sa kabilang banda, may mga kaso na kailangang mag-ingat ng husto. Ang mga taong may malubhang malamig na konstitusyon na madalas nakakaramdam ng malamig na kamay at paa, madaling sumakit ang tiyan, at may mahinang panunaw. Kung gagamit sila ng hilaw na papaya ng hindi tama, maaaring lalong sumama ang kanilang pakiramdam. Ang mga kasalukuyang may matagal na pagtatae o digestive disorder ay hindi rin dapat gumamit nito sa panahong ito dahil maaaring palalain nito ang pagtatae kung hindi pa matatag ang bituka. Lalo na, ang mga buntis ay hindi dapat basta-basta gumamit ng hilaw na papaya bilang isang tradisyonal na lunas dahil ang mga sangkap sa hilaw na prutas ay maaaring magdulot ng bahagyang paghilab na hindi ligtas sa pagbubuntis. Bukod sa tamang paggamit para sa tamang tao, napakahalaga rin ng kasamang pamumuhay. Ang hilaw na papaya ay pinaka-epektibo lamang kapag isinama sa isang pangkalahatang maayos na pamumuhay. Ang pagkain ng hindi masyadong maalat ay nakakatulong na bawasan ang bigat sa bato at maiwasan ang abnormal na pag-ipon ng tubig. Ang maagang pagtulog ay nagbibigay sa katawan ng sapat na oras upang makabawi at patatagin ang biological rhythm na siyang nagbabawas ng paggising sa gabi. Ang pag-inom ng tubig sa tamang oras at pag-iwas sa pag-inom ng marami sa gabi ay tumutulong upang hindi na kailangang iproseso ng bato ang sobrang tubig habang kailangan ng katawan na magpahinga. May isang kaso akong nakilala, isang ginoo na mahigit 60 taong gulang na umiihi ng 2 hanggang 3 beses bawat gabi sa loob ng maraming taon. Hindi siya masyadong umasa, sinubukan lang niyang ayusin ang kanyang pagkain, kasama na ang pagdaragdag ng hilaw na papaya sa umaga, kasabay ng pagkain ng hindi maalat at mas maagang pagtulog. Pagkatapos ng ilang linggo, ibinahagi niya na hindi man bawat gabi ay tuloy-tuloy ang kanyang tulog, ngunit nabawasan na ang bilang ng kanyang paggising at may mga gabing 1 beses na lang. Ang mas mahalaga, hindi na siya gaanong pagod sa umaga at mas maganda ang kanyang pakiramdam. Ito ay hindi isang milagro, kundi isang sapat na pagbuti para maramdaman ng pasyente na mas komportable ang buhay. Ipinapakita ng kuwentong ito na ang hilaw na papaya ay hindi isang kapalit sa medikal na paggamot kapag kinakailangan, kundi isang banayad na suporta na angkop para sa mga taong marunong makinig sa kanilang katawan. Kapag ginamit sa tamang tao, sa tamang oras, at may kasamang maayos na pamumuhay,
Maaari itong makatulong na pagaanin ang trabaho ng bato at bawasan ang pagkaantala ng tulog. At ang tamang pag-unawa at tamang paggamit na ito ang susi sa ligtas at pangmatagalang pangangalaga sa bato. Sa susunod na bahagi ng kalusugan, lahat ibabahagi ko sa inyo ang mga prutas na akala natin ay napakabuti, pamilyar, at halos araw-araw kinakain. Ngunit kung mali ang paraan ng pagkain, ay tahimik na nagpapahirap sa bato bawat gabi nang hindi natin namamalayan. May mga prutas na pinupuri bilang masustansya, may mga matatamis at madaling kainin, at mayroon pang ang itinuturing na superfood. Ngunit para sa mga may mahinang bato, sila mismo ang nagiging pabigat. Aalamin natin ang 4 na pinakakaraniwang prutas na dapat bigyang pansin ng mga taong madalas umihi sa gabi at may mahinang bato upang maunawaan kung bakit ang maling pagkain ay hindi nakakatulong at sa halip ay mas nagpapabilis ng paghina ng bato at higit sa lahat para malaman kung ano ang dapat ipamalit para sa kaligtasan. Una, hinog na saging. Mabuti sa puso, ngunit pabigat sa mahinang bato. Ang hinog na saging ay matagal nang itinuturing na isang malusog na prutas, madaling kainin at mabuti para sa puso at panunaw. Marami sa inyo ang nakasanayang kumain ng isang saging araw-araw. Kahit sa gabi, sa pag-aakalang nakakatulong itong makatulog at magbigay lakas. Gayunpaman, para sa mga may mahinang bato o madalas umihi sa gabi, ang hinog na saging ay isang prutas na kailangang pag-ingatan. Ang pinakamalaking issue sa hinog na saging ay ang mataas na nilalaman nitong potassium. Ang potassium ay isang mahalagang mineral na tumutulong sa pag-regulate ng tibok ng puso at presyon ng dugo, ngunit kapag mahina ang bato, bumababa ang kakayahan nitong maglabas ng potassium mula sa katawan. Ang sobrang potassium ay naiipon sa dugo, na pumipilit sa bato na magtrabaho ng higit pa upang balansehin ang electrolytes. Para sa malusog na tao, hindi ito problema. Ngunit para sa mga matatanda o may mga senyales na ng paghina ng bato, ito ay isang tahimik na pabigat. Hindi lang iyon, ang hinog na saging ay mayroon ding mataas na natural na asukal. Kapag kinain sa gabi, ang asukal na ito ay madaling nagpapataas ng insulin, nag-i-stimulate ng metabolismo, at kasunod nito ay ang pangangailangan na maglabas ng tubig. Ang resulta ay mas madaling makaramdam ng pag-ihi sa gabi. Marami ang hindi ito napapansin. Iniisip na ang pag-ihi sa gabi ay dahil lang sa pag-inom ng maraming tubig, hindi alam na ang saging na kinain nila ilang oras bago matulog ay nakadagdag sa pagkaantala ng kanilang tulog. Ang kapansin-pansin ay hindi agad-agad ang epekto ng hinog na saging. Hindi nakakaramdam ng sakit o pagod ang kumakain kaya madaling maging kampante. Ngunit kung ipagpapatuloy ang ganitong gawi sa mahabang panahon, tahimik na dinadagdagan ng presyon ang bato, lalo na sa gabi kung kailan dapat itong nagpapahinga. Ibig sabihin ba nito ay bawal na sa mga may mahinang bato ang hinog na saging? Hindi naman. Ang problema ay wala sa saging mismo, kundi sa dami at oras ng pagkain. Dapat, limitahan ng mga may mahinang bato ang pagkain ng hinog na saging. Iwasan itong kainin sa gabi. At huwag itong kainin ng sunod-sunod na araw. Kapag may senyales na ng paghina ang bato, mas mahalaga ang kumain ng kaunti ngunit tama kaysa piliting kumain dahil lang narinig na ito ay mabuti. Mas ligtas na kapalit. Para sa mga madalas umihi sa gabi at may mahinang bato, ang mansanas o peras ay mas magaan na pagpipilian. Ang mga prutas na ito ay may mas mababang potassium content. Maraming tubig ngunit hindi gaanong nag-i-stimulate ng pag-ihi sa gabi na nagbibigay ng ginhawa sa katawan nang hindi nagdaragdag ng presyon sa bato. Pangalawa, hinog na papaya. Matamis, malambot, ngunit nagpapalala ng pag-ihi sa gabi. Ang hinog na papaya ay isang napakakaraniwang prutas. Malambot, matamis, at madaling tunawin na madalas inirerekomenda para sa mga matatanda. Gayunpaman, pagdating sa mga taong madalas umihi sa gabi at may mahinang bato, ang hinog na papaya ay isang kaso
na kailangang pag-aralan ng mabuti, lalo na kapag kinain sa maling oras. Hindi tulad ng hilaw na papaya, ang hinog na papaya ay may mas mataas na natural na asukal. Ang asukal na ito, kapag pumasok sa katawan, ay humihila ng tubig upang balansehin ang konsentrasyon sa dugo. Para sa mga may bumababang paggana ng bato, ang prosesong ito ay hindi na kasing flexible tulad ng dati na nagiging sanhi ng mas madaling paglabas ng tubig sa pamamagitan ng ihi, lalo na sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nakakaranas ng mas madalas na pag-ihi pagkatapos kumain ng hinog na papaya sa gabi, kahit hindi sila uminom ng maraming tubig. Bukod pa rito, ang hinog na papaya ay may malinaw na katangiang malamig at nakakatulong sa pagdumi. Para sa mga may malusog na panunaw, nakakatulong ito, ngunit para sa mga matatanda, lalo na sa mga may malamig na konstitusyon o mahinang kidneyang, ang katangiang ito ay nagiging sanhi ng sobrang paglalabas ng katawan. Kapag maraming inilalabas ang katawan, napipilitan ang bato na magtrabaho ng higit pa para i-regulate muli ang likido na hindi sinasadyang nagpapabigat dito. Isa pang punto na hindi napapansin ay madaling kumain ng marami nito. Dahil malambot at matamis, marami ang kumakain nito ng sunod-sunod nang hindi nabubusog. Ang pagpasok ng sobrang asukal at tubig mula sa prutas sa maikling panahon ay nagiging sanhi ng pagproseso ng malaking volume ng likido ng bato. Ito ay lalong hindi maganda sa gabi o bago matulog. Hindi lahat ng kumakain ng hinog na papaya ay nagkakaproblema. Ngunit para sa mga may matagal ng pag-ihi sa gabi, ang madalas na pagkain nito, lalo na sa gabi, ay maaring magpalala ng sitwasyon nang hindi alam ang dahilan. Mas angkop na kapalit. Kung gusto kumain ng prutas na malambot, madaling tunawin, at hindi masyadong matamis, maaaring pumili ang mga may mahinang bato ng nilutong hilaw na papaya o steamed na kalabasa. Parehong madaling kainin at hindi nagdaragdag ng bigat mula sa asukal at potassium tulad ng hinog na papaya. Pangatlo, hinog na abokado. Masustansya, ngunit hindi mabuti sa bato. Ang hinog na abokado ay madalas pinupuri bilang isang prutas na mayaman sa good fats, mabuti para sa puso at utak. Maraming matatanda ang kumakain nito sa pag-asang mapabuti ang kalusugan at ginagamit pa itong merienda. Gayunpaman, para sa mga may mahinang bato, ang abokado ay isang pagpipilian na kailangang pag-isipang mabuti. Ang abokado ay naglalaman ng napakataas na potassium, mas mataas pa kaysa sa saging. Para sa mga may normal na paggana ng bato, ang potassium mula sa abokado ay maaaring magdulot ng benepisyo, ngunit para sa mga may mahinang bato, ang mataas na potassium na ito ay nagiging isang malaking pabigat. Hindi ito mailabas ng maayos ng bato, na nagdudulot ng electrolyte imbalance, pagkapagod, bigat sa katawan, at kung magtatagal, ay maaaring makaapekto sa tibok ng puso. Bukod sa potassium, ang abokado ay mayaman din sa taba. Kahit na ito ay good fat, ang proseso ng metabolismo ng taba ay nangangailangan pa rin ng partisipasyon ng maraming organ kasama na ang bato. Kapag kumain ng maraming abokado o madalas, lalo na sa gabi, kailangang iproseso ng katawan ang isang makapal na dami ng nutrisyon na hindi nagbibigay ng sapat na oras sa bato para magpahinga. Marami ang nakakaramdam ng pagiging busog nang matagal pagkatapos kumain ng abokado ngunit nakakaramdam ng bigat sa katawan at hindi malalim ang tulog. Para sa mga madalas umihi sa gabi, mas malinaw ang sitwasyong ito dahil kailangang iproseso ng katawan ang taba habang nagre-regulate ng likido na nakakaapekto sa tulog. Mas magaan na kapalit. Sa halip na abokado, maaaring pumili ang mga may mahinang bato ng pakwan sa kaunting dami sa umaga o puting dragon fruit. Ang mga prutas na ito ay may mas mababang potassium, maraming tubig, ngunit hindi masyadong siksik sa nutrisyon, na tumutulong magpalamig at suportahan ang panunaw nang hindi nagbibigay ng malaking presyon sa bato. Pang-apat na prutas na napakapamilyar, dalandan at kahel. Ang dalandan at kahel ay matagal nang itinuturing na napakabuting prutas para sa kalusugan. Marami sa inyo ang nakasanayang kumain ng mga ito
o uminom ng juice araw-araw sa pag-aakalang ang vitamin C ay nagpapalakas ng resistensya. Gayunpaman, para sa mga madalas umihi sa gabi o may senyales na ng mahinang bato, ang mga ito ay kailangang pag-ingatan, lalo na kung madalas o kinakain sa gabi. Sa nutrisyon, ang isang katamtamang laki ng kahel ay naglalaman ng mataas na vitamin C at potassium. Para sa malusog na tao, ito ay kapaki-pakinabang. Ngunit para sa may mahinang bato, ang kasaganaang ito ay nagiging presyon. Kapag humina ang pagsala ng bato, bumababa rin ang kakayahang maglabas ng sobrang potassium at acid. Ang naipong potassium ay maaaring magdulot ng electrolyte imbalance, pagkapagod, at irregular na tibok ng puso kung magtatagal. Isa pang issue ay ang natural na diuretic property ng mga citrus fruits. Ang mga ito ay naglalaman ng maraming tubig at organic acids na maaaring makairita sa pantog at magpataas ng pakiramdam na kailangang umihi. Para sa mga madalas nang umiihi sa gabi, ang pagkain nito sa hapon o gabi ay madaling maging sanhi ng mas madalas na paggising. Marami ang hindi ito na pag-uugnay. Iniisip na dahil lang ito sa pag-inom ng maraming tubig, hindi alam na ang kahel na kinain. Pagkatapos ng hapunan, ang isa sa mga dahilan, bukod pa rito, ang orange juice ay may mataas na natural na asukal. Ang asukal na ito ay nagpapataas ng metabolic pressure na nangangailangan ng pag-aayos ng likido sa katawan. Sa mahinang bato, mas mabagal at hindi epektibo ang prosesong ito na nagpapahirap sa bato sa gabi kung kailan ito dapat nagpapahinga. Hindi ibig sabihin na bawal na itong kainin. Ang problema ay nasa dami, oras, at paraan ng pagkonsumo. Ang pagkain ng kaunti, hindi madalas. At pag-iwas dito sa gabi ay mas ligtas kaysa sa pag-inom ng juice araw-araw o pagkain nito bilang panghimagas sa gabi, mas ligtas na kapalit. Maaaring pumili ng mansanas, peras, o puting dragon fruit. Ang mga prutas na ito ay may mas mababang potassium at acid, hindi gaanong nakakairita sa pantog, at nagbibigay ng bitamina at fiber sa banayad na paraan nang hindi nagbibigay ng malaking presyon sa bato, lalo na sa gabi. Sa puntong ito, marahil ay natanto na ninyo na ang pag-ihi sa gabi ay hindi isang random na pangyayari at hindi rin ito simpleng bagay na kailangang tiisin dahil sa edad. Ito ay paraan ng katawan, lalo na ng bato, na magsalita kapag pagod na ito pagkatapos ng maraming taon ng tahimik na pagtatrabaho. Ang pag-unawa rito ay hindi para matakot, kundi para malaman kung paano mag-adjust habang kontrolado pa ang lahat. Ang pag-aalaga sa bato ay hindi nangangailangan ng komplikado o magastos na solusyon. Minsan, ito ay tungkol lang sa pagpili ng tamang pagkain at pag-iwas sa mga bagay na akala natin ay hindi nakakasama ngunit nagpapabigat pala sa bato bawat gabi. Ang hilaw na papaya, kapag ginamit ng tama, ay maaaring maging isang banayad na suporta para sa tulog. Sa kabilang banda, ang mga pamilyar na prutas tulad ng hinog na saging, hinog na papaya, abokado, o dalandan, kapag kinain sa maling sitwasyon at oras, ay sapat na para magpatuloy ang pag-ihi sa gabi nang hindi alam ang dahilan. Ang pinakamahalaga ay wala sa sobrang paghihigpit, kundi nasa kaalaman. Kapag naiintindihan mo kung ano ang kailangan at hindi kailangan ng iyong katawan, natural kang gagawa ng mas matalinong pagpili. Kumain ng hindi masyadong maalat, matulog ng mas maaga, uminom ng tubig sa tamang oras, at bigyang pansin ang mga senyales sa gabi. Iyan ang paraan para mabigyan ng tunay na pahinga ang iyong mga bato. Sa pagtanda, hindi kailangang kumain ng marami at hindi rin kailangang sumunod sa mga magagarang patalastas. Ang kailangan lang ay regularidad, pagiging banayad, at tamang ritmo. Kapag gumaan ang trabaho ng bato, dahan-dahang gaganda ang tulog, at kapag mahimbing ang gabi, hindi na gaanong mapapagod sa umaga. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang ating talakayan ngayon sa kalusugan lahat, maaari kayong mag-iwan ng komento upang magpalitan tayo ng karanasan sa pag-aalaga ng ating tulog at bato.
Ang inyong pakikilahok at pagbabahagi ang siyang nagbibigay ng motibasyon upang ang mga ganitong kaalaman ay patuloy na maipalaganap para mas marami pa ang magkaroon ng mahimbing na tulog at payapang pamumuhay kasama ang kanilang pamilya.